President Bongbong Marcos ayaw ng gulo. Gustong makipag-ayos sa mga Duterte. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Sa pagsasalita sa kanyang unang podcast episode, sinabi ni Pangulong Marcos na nananatiling bukas siya sa pakikipagkasundo sa pamilya Duterte sa gitna ng matagal na tensyon sa politika, na sinasabing pinahahalagahan niya ang katatagan at pagkakaibigan kaysa sa tunggalian. Sinabi ng Pangulo na mas gusto niyang makipagtulungan sa mga kalaban sa politika, kabilang ang mga Duterte, kaysa patagalin ang pagkakabaha-bahagi na nakakagambala sa pamamahala. Sinabi ng Pangulo na ayaw na niya ng gulo, mas gugustuhin na kasundo ang lahat ng tao. Ayon sa Pangulo, marami na siyang kaaway at ayaw na niyang madagdagan pa ito bagkus ang gusto. Kahit hindi anyo sila magkasundo sa pulisya, basta't magkatulungan na maipatupad ang mga programang pakikinabangan ng mga Pilipino. Sinabi ni Marcos na ang pangangailangan para sa pambansang katatagan at kapayapaan ay higit sa mga pagkakaiba sa politika, lalo na sa panahon na ang kanyang administrasyon ay nakatutok sa paghahatid ng mga proyekto at reforma na matagal nang natapos. Dagdag pa ng Pangulo, kahit na patuloy silang hindi magkasundo sa usapin ng patakaran, hindi ito dapat humadlang sa dialogo o pagtutulungan. Nagkaroon ng lamat ang relasyon ni Marcos Jr. sa pamilya Duterte noong unang bahagi ng 2024 matapos akusahan siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng anak nitong si Davao Mayor Sebastian Duterte na mahinang leader, na diumano ay lulong sa cocaine. Noong kalagitnaan ng 2024, nagbitiw si Vice Presidente Sara Duterte sa gabinet ni Marcos, at kalaunan ay binatikos ang kanyang dating running mate at mga kaalyado nito dahil sa umano'y mga irregularidad sa administrasyon. Lalong lumalim ang alitan matapos na imbestigahan ng House of Representatives, sa pangunguna ng pinsan ni Marcos na si Ferdinand Martin Romualdez, ang kumpidensyal na pondo ng Office of the Vice President. At kalaunan ay bumoto na i-impeach siya bilang second in command. Ang reklamo, na nakabinbin ngayon sa Senado, ay nag-ugat sa umano'y maling paggamit ng mga kumpidensyal na pondo sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang Education Secretary, at mga banta sa publiko na ginawa niya laban sa Pangulo at sa kanyang pamilya. Noong March 2025, lalong lumalim ang kanilang away matapos pinahintulutan ng administrasyon ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dinala siya sa Netherlands kung saan siya ay nahaharap sa mga crimes against humanity sa harap ng ICC. Paulit-ulit na sinisi ni Vice Presidente Duterte si Marcos at ang kanyang administrasyon sa pag-aresto sa kanyang ama. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ang habol ko yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho na. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Tanggalin natin yung gulo.